Good day mga kapaps! At dahil nga anniversary naming mag-asawa, inaisipan naming mag-rides. Diyan mo hanggang doon. Sabi mo. Terus Sam, 30 minutes yung makeup mo. Ito nga pala yung ruta namin na manggagaling kami dito sa Taguig. Ang pupuntahan namin pala ngayon ay sa may dagat-dagatan, Tanay Rizal. Mag-alas 6 na pala ang umaga. Dito na rin ako nag-jacket sa labas. Kaya naman panda rin muna natin ang ating motor at painitin. Bumaba na pala ang aking asawa dahil sa sobrang excited niya mag-rides. At dito na kami dumaan sa may C6 para ang daan ay dire-diretso. Inagaan nga namin mga kapaps para hindi mainit sa daan. At dahil nga pala linggo ngayon ay masasabi kong maluwag ang daan. At dahil hindi pa kami nag-aalmusal at nakakaramdam kami ng gutom ay tumitingin kami sa gilid kung mayroong nagtitinda. At dahil papasok pala kami ng bundok ay naisipan po namin dito muna kami kakain. At dahil tapos na pala kami kumain at paakyat kami ng bundok, dito ko na lang na naramdaman na sobrang ang sarap magmotor. Dinahandaan ko nga ang aking pagmumotor, alam ko kasi may pumipitik dito. Kapag dumaan ka nga pala dito sa Marilaki mga kapaps, na parang artista yung aura mo dito. Paano ko nasabi mga kapaps? Dahil tulad ng sinabi ko kanina, ay merong pumipitik dito sa may gilid-gilid na daan. At ito na nga yung pitik namin mga kapaps. Diba ang ganda ng aura? Bali mag 8 AM na palang umaga. At tignan nyo naman ang daanan ay sobrang napakaganda. Napakalamig ang daanan mga kapaps. Dahil alam mo naman pag bundok at kakaiba talaga ang saya pag nagmumotor. Na kahit man mayroong init ay nakakalanghap ka ng sariwang hangin. Na kahit malalim yung daanan ay mas lalo kong na-enjoy ang pagmumotor. Dahil wala kang makikita kundi puro bundok. At ito na nga yung sinasabi nila na pababa ng pababa. Kaya naman mga kapaps, medyo alalay lang tayo sa preno. Na kapag pumunta pala kayo dito ay meron kayong ma-encounter na daan na ganito. Buti na lang nakakit yung ating motor. Dahil nakasalubong natin itong mga kapaps natin dito sa daan, ay nakikita pala namin na sinisementado na pala ang daan. Para yung nadaanan namin mga kapaps, ay makikita naman natin ay bako-bako yung daan. At ayun na nga mga kapaps, ipaparking na natin ang ating motor. FYI mga kapaps, magkatabi ang Rainbow Forest Paradise at Dagat-Dagatan, Tanay Rizal. At ito na nga mga kapaps. Tingin dito. Tingin dito. Video yan. Ngayon naman, pag-uusapan natin yung presyo ng daytour at saka overnight. Kapag magdi-daytour ka nga pala mga kapaps, ay sa halagang 150 pesos per head. Kapag gusto mo naman ang overnight, ay sa halagang 250 pesos per head. Kitang-kita mo naman, ang view ay napakaganda talaga. At sobrang solid na solid ang pinuntahan namin dito. At hindi lang yan mga kapaps, ay napakahangin po dito. Bali magdi-daytour nga pala kami sa araw na to. At ang pinili pa lang ang asawa pwede kami sumakay sa bangka, pwede kami mamingwit. At heto na nga yung charging station nila. Meron silang cellphone, speaker, power bank at mini fan. Bali nakapagbayad na pala ang aking asawa, na kami mag-daytour. Sana huwag kang tuyuin. Mamaya. At ayun na nga, pababa na kami ng dagat-dagatan. Ay meron kang makikitang ganitong tubig. Oops, bawal po lumangoy dyan. Papalin ba? Yan o. Nagliw-liw tatay ko dyan. Ito pages. Bali, ito nga pala ang kinuha namin. Nasa halagang 500 pesos. At ayun na nga, inaayos na ni Kuya. Sa sobrang haba ng biyahe, ay masasabi kong sulit ang pupunta mo dito. Dahil pala nandito kami sa taas, at kitang-kita mo lahat kung gaano kalawak ang tubig sa baba. Sariwang hangin, at nakaka-relax, at nakakawala ng pagod. Kapag pumunta pala kayo dito mga kapaps, ay magdala po kayo ng extra na damit. Dahil meron silang swimming pool, isa sa taas, at isa sa baba. At dahil napagod kami sa biyahe, ay dito muna kami magpapalipas ng pahinga. Kahit mainit sa labas, ay masasabi kong mahangin pa rin dito. Kapag kumain pala kayo dito, ay meron silang silog meals at kape. At hindi lang yan, pwede kayong bumili ng damit, tsinelas, baso at iba pa. Bali ito pala ang in-order namin, isang top silog, isang tuna silog at 2 kape. Dahil kapag tapos na kaming kumain, ay dito na kami magsisimula mag-activities. Pwede. Naglakad din ati cellphone. Tiko. May duwi yan. Dahil magsisimula na pala kami, ay una namin gagawin ay mamimingwit ng isda. Ano yan? At ito na nga, mamimingwit tayo ng isda na akala mo naman may makukuha.
Pumesto pala ako sa masilong dahil alam kong maraming ang isda. At una kong lapag ang aking pahin ay parang masasabi kong merong ang isda. Bali pala ang pahin natin ay isang pids. At ayan nga mga kapaps, dahil wala pa tayong nakukuha ay pumesto po ako sa may kawayan. At kapag inaangat ko ang aking pahin ay nauubos ka agad. Kaya naman napapaisip ako ang kumakain pala ang pahin natin ay malilit na isda. Ewan, di ko naman alam, di naman na kasi akong expert na maghuli ng isda. Kaya naman pati ang asawa ko sinusubukan niya mamingwit. Dahil wala pa kami nakukuha ay sinubukan namin lumipat sa iba. At habang namimingwit ako mga kapaps, ay tignan mo naman kung gaano kalawak ang tubig. At ganito makikita mo kapag nandito ka sa pwesto na to. Sariwang hangin at nakaka-relax at mala probinsya talaga. Pumunta na naman ako dito sa may gilid. Nababaka sakali na naman na meron akong makuha. Kaya naman sa mga oras na to na 3 PM, dito po tayo sa silong ng Akasya. At yan mga kapaps, sinubukan na naman ng aking asawa kung meron siya mahuli talaga. At salitan lang kami sa pamimingwit. Dahil sinubukan namin yung pahin ng kuhol ay nakita namin ay maliliit na isda na kumakain lang pala. Ano kaya? Liliit nila, oh. Malilit pala eh. Opo. Doon yung maibusan. Katapos nga pala kami mamingwit ay nag-iisip kami kung ano yung susunod na activity. Kaya naman nag-decide na lang kami na sumakay kami sa bangka at para masulit namin yung oras. Bali kapag sumakay ka pala dito sa bangka ay 300 per hour. Napaka-enjoy talaga at wala akong masabi na habang nakasakay ka sa bangka na feeling mo na malayang malaya ka na gusto mong gawin. At sigurado ako mga kapaps, babalikan ko tong lugar na to. At dahil dito lang pala medyo kami dito, mahaba pa ang biyahe namin sa daan, ay naisipan namin na mag-ayos na lang kami ng gamit at kami po ay pauwi na. At dito na po nagtatapos ang ating adventures dito sa may dagat-dagatan Tanay Rizal. Ay taos puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng mga nanood.